Ito, pakinggan naman natin yung sinasabi ni Erice. Erice, Dilawan to ha. Oh. Si Erice, Dilawan to mga bossing ha. O, pag-usapan natin yung kanyang masasabi patungkol sa pagtakbo ni BP. Takbo ni VP Sara. Well, obvious naman na talagang tatakbo siya. In fact, nakakapagtataka kung hindi siya tatakbo dahil siya ang nangunguna sa survey. Exactamente. Obvious naman na tatakbo si Inday. Kasi noong 2022, hindi na nga siya tumakbo, nagka-leche-leche Pilipinas, so gustong babawi niyan. Yung declaration ni Inday kahapon, ano na lang yun, formality na lang yun. Alam naman natin, tatakbo talaga yan dahil, tanginan yan, paano hindi tatakbo yan? Kung hindi ka tatakbo, o edi ang dami mong kaso sa ombudsman, di kinulong ka. Kapag hindi ka na impeachable official, di kinulong ka. O kaya tatakbo talaga si Inday Sara in order for her to still be alive and free. Kailangan niyan tumakbo. Sabi ko nga sa inyo, ang nagtulak sa kanya na tumakbo itong mga makakaliwa, mga pinagagawa ng makakaliwa eh. O so ito yung sinasabi ni Rizy, alam naman natin tatakbo, siya talaga yung pinakamalakas eh. Noong 2022 pa siya na yung pinakamalakas eh. Sa tingin ko, meron siyang axe to grind sa Marcos administration. Kaya hindi surprising yung pagtakbo niya. At sa tingin ko, yung pinakamalakas niyang makakalaban is si dating Vice President Lenny Robredo. Kaya lang, dapat si Vice President Lenny Robredo tumakbo under the opposition, yung Liberal Party. And I don't think that makakatulong kung sasama sa administration. Oo, kasi alam mo, okay lang naman sa akin. Maganda nga yan, laban ni Lenny at saka ni dalawang babae. Okay yan, maganda naman yan. Pareha silang abogado. Baka naman pareha silang capable. Hindi ko lang alam kung capable si Lenny kasi parang wala namang maganda nangyayari sa Naga. O kasi mayor siya ng Naga eh. Tingnan natin kung ano mga magandang nagawa niya sa Naga eh. Reklamo lang ng reklamo nung nakaraan yan. Dami daw adik sa kanya. Naga nga, hindi niya maayos. Pilipinas pa. But anyways, kung si Lenny Robredo tatakbo, itataas ni Bongbong Marcos yung kamay niya. Putang ina, naglolokohan tayo. Bakit? Noong 2016, kulang na magpatayan kayong dalawa eh. Diba? Noong 2016, yung laban nila tungkol dun sa Pandaraya noong 2016 daw, dapat daw nanalo si Bongbong Vice President pero si Lenny Robredo nanalo. Doon pa lang, halos magpatayan na kayo. Tapos, nung nag-election na for presidency, putsang ina, grabe kung magpatayan din kayong dalawa eh. Tapos biglang pagdating ng 2028, itataas nyo yung kamay ng isa't isa. Anong itsura nyo yan? Eh napagtatawa na kayo sa buong mundo, sasabihin ng buong mundo, putangin na talaga sa Pilipino, mga traidor yung mga tao, mantakin mo. Magkasama na ngayon yung magkagalit. Well, sa politika, there's no permanent enemy and there's no permanent friends. But, tangin na, napakapangit na optics nun. Mas lalo kayong pandidirihan ng tao. O, sabi ni Larry Gadon, dalawa lang daw ang malakas na pamilya sa Pilipinas. Dilaw at saka pula. Putangin na, ba't nagsama? Dalawa na lang yung pinakamalakas, nagsama pa. Putya na, kung malakas yung dalawa na maglalaban yan. Pero dahil nga, putya mas malakas itong mga Duterte, kailangan pa nila magsama partida. Eh, ang problema. Ang dami nyo ninakaw sa mga Pilipino eh. Ang dami yung oppression na ginawa sa bayang Pilipinas. Tangin na ninyo, paano kayo iboboto ng mga tao? Wala na. Kung pinatay na nga ng mga Pilipino yung tsansa ng Dilawan Liberal Party sa mga eleksyon, di lalo na tong partido ni Bongbong. Pagka na-impeach si Vice President Sara, lalong magkakaroon ng public anger. Baka kahit sinong Duterte ang ilaban ay manalo. Yun ngayon. Yun yung sinabi. Ito coming from a congressman, coming from a seasoned politician, coming from an experienced analyst ng politika, na if you impeach VP Sara, she already declared that she will run. And people really clamored for it. And people yesterday were really happy. The morale of the Duterte crowd is really high. And then you impeach her. Puta, maniwala kayo, kahit aso. Pag inendorso kahit si Mickey Mouse, i-endorso ni Inday Sara, mananalo yan. Dahil mas lalo nyo lang gagalitin yung tao. Kaya nga, kung ako congressman, is it still feasible or is it still ideal na ipa-impeach si Inday Sara? Because hindi man natin mapa-impeach si Inday Sara, Duterte pa rin naman na magiging presidente sa 2028.
Tayo nang yan, imbis na yung itak na hinahasa niya para kay Marcos, putsang ina, pati kayo tatamaan. So I suggest, patayin nyo na kagad yung impeachment na yan, concede. It's done. It's a done deal already. Isuot nyo na yung jacket ni paring Hybe na done deal. Done deal na yan. Tapos na usapan, tapos na boxing, panalo na si Inday Sara, hindi pa man nag-i-eleksyon. Oh, this is according to Erice. Pero sir, sigurado ba si VP Sara makakatakbo ay may impeachment proceedings pa? Kapag kinonvict si VP Sara, magagalit yung kanyang supporters, which is about 30+% ngayon, baka mag-gather pa ng public sympathy, baka kahit sinong Duterte ang lumaban, manalo. Sir, may sinasabi kayo na sigurado ba siya? Pwede bang malamat na humingin sa Oh, di ba? Iinom pa lang ako eh. Oh, ayan na nga. So magagather pa yan ng simpatya sa tao. So it is really not ideal. Kaya nga, I posted yesterday, sabi ko, RIP. Rest in peace impeachment. Because even if you impeach Inday Sara, Duterte will still win. Kahit sinong Duterte or kahit nga, sino ba pinakamahinang Duterte? O si Atty. Torion na lang. Kahit si Atty. Torion itaas ang kamay niyan ni Inday Sara, mananalo yan for sure. Oo, mananalo yan for sure. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, putangin na yung mga ginawa ninyo sa mga Duterte. Yung accumulation ng lahat ng mga kahayupan yung ginawa sa mga Duterte, yun yung motivation ng mga tao eh. To love and like them more. At nakikita nila, na-threaten kayo sa mga Duterte, they will put another Duterte and another one and another one and another one hanggang maubos ang lahi ng mga Duterte. Sunod-sunod na yan, magiging presidente ng Pilipinas. Tingnan ninyo. And para sa akin, if Inday Sara next, Pulong next, Basti next, and kung sino-sino pa mga Duterte ang mga susunod, Rigo, si Omar, I'm pretty sure. Gusto ko yan. Why? Pumunta ka ng Davao. Makapag-usap ka sa mga tao ron. Maririnig mo, may Duterteng tarantado doon. Maririnig mo, may Duterteng pasiga-siga sa basketballan doon. Maririnig mo, may Duterteng hari-harian doon. May Duterteng abosado doon. Wala. Model citizen ang mga Duterte. Ang tagal sa politika, walang ninakaw sa mga Davaoenyo. Ang ganda ng Davao. Kung sunod-sunod na Duterte ang uupo sa Malacanang, magiging parang Davao ang buong Pilipinas. And it's inevitable. Oo, alam niyo ibig sabihin ng inevitable? Wala nang wala nang atrasan. Wala nang makakapigil. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.
Wala